Magandang gabi kapatid kaibigan, narito po akong muli ang inyong kaibigan si Brother Albert upang magbahagi ng salita ng Diyos sa gabi ito. Ang akin pong tatalakay sa gabi ito ay ang pangalawang bahagi ng topic na Who Christ is, What do we gain from the work of Christ, na aking tinalakay na ang unang bahagi na sino ba si Kristo, at iyan po ay tinalakay ko na noong nakaraang linggo. Sana po ay napanood ninyo. At ito po yung karugtong ng unang bahagi na aking tatalakayin sa gabi ito. Kapatid kaibigan, ng ikalawang bahagi ay nagsasaad ng ganito: anong kapakinabangan mayroon tayo sa ginawa ni Kristo? Kapatid kaibigan, aking iisa-isahing basahin ang mga talatang nagsasaad na naging kapakinabangan natin sa natapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. At ito ay may 5 bahagi. Ang unang bahagi po ay nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo. Ang pangalawang bahagi po, napagkalooban tayo ng buhay na walang hanggan. Ang pangatlo, tayo'y inaring ganap sa pamamagitan ni Kristo. Ang pang-apat, tayo naging tagapagmana ng buhay na walang hanggan. At ang panglima at panghuling bahagi ng kapakinabangang tinanggap natin mula kay Kristo ay hindi na tayo sasailalim ng paghatol dahil kay Kristo. Yan po yung 5 bahagi na kapakinabangan natin sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Nagkaroon tayo ng kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. Iyan po ay mababasa at matatagpuan sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 9. Sapagkat tayo'y hindi itinalaga ng Diyos sa galit, kundi sa pagtatamo ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi raw po tayo itinalaga ng Diyos sa galit, kundi sa pagkakaroon ng kaligtasan sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo. Yan po ay natala sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 9. Sa Roma 6:23 ay natala rin naman ang ganito: For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ our Lord Jesus Christ. Ang kabayaran daw po ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon. Yan po yung unang kapakinabangan, nagkaroon po tayo ng kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. Ang pangalawang kapakinabangan po na nabanggit, na pagkalooban tayo ng buhay na walang hanggan. At yan po ay nasulat naman sa John chapter 10 verse 28. At ganito naman po ang sinabi: And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them off my hands. Pinagkalooban daw po tayo ng buhay na walang hanggan, na hindi napapahamak at walang makakaagaw ni naman sa kanyang mga kamay. Yan po yung pangalawang
pakinabang na nabanggit ang mapagkakalooban ng walang hanggang buhay. Sa John 3:16 ay sinabi rin, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinuman sumampalataya sa kanya'y huwag nang mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Darako na po tayo sa pangatlo na kapakinabangan sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Tayo'y inaring ganap sa pamamagitan ni Kristo. At ang sabi po sa 1 Corinthians chapter 6 verse 11 ay ganyan ang mga ilan sa inyo noon. Subalit, nahugasan na kayo at ginawa na kayong banal at inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Inari na po tayong ganap sa pamamagitan ni Kristo, inari tayong ganap ng Ama. Sa Galatians chapter 2 verse 16 ay natala naman ang ganito, nalalaman natin na ang tao'y hindi inaaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. At tayo'y sumasampalataya kay Kristo upang ariing ganap sa pananampalataya kay Kristo. Yan po yung pangatlong kapakinabangan, tayo'y inaring ganap sa pamamagitan ni Kristo, inari tayong ganap. Ang pang-apat po, tayo'y naging tagapagmana ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo. At yan po ay pinatotohanan at sinuporta ng talata, at yan po'y mababasa sa aklat ng Titus chapter 3 verse 6 and 7 na ganito po ang sinabi, na kanyang ibinuhos ng sagana sa atin sa pamamagitan ni Kristo. Lagi pong nakasadyong sa pamamagitan ni Kristo, na ang ating tagapagligtas upang pagkaaring ganap sa atin sa pamamagitan ng kanyang biyaya ay maging tagapagmana tayo ayon sa pag-asa sa buhay na walang hanggan. Yan po ang sinabi, na tayo'y naging tagapagmana ng buhay na walang hanggan, na yan po ay binasa natin sa aklat ng Titus chapter 3 verse 6 and 7. Sa 1 Peter 1:4 ay sinabi rin naman ng ganito, to an inheritance incorruptible and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you. O yan daw po ang sinabi. Ito ay tagapagmana ng hindi nasisira, walang dungis at hindi kumukupas. At ito po ay nireserba sa atin sa langit, reserved in heaven for you. Yan po yung apat na kapakinabangan na tayo'y tagapagmana ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo. Panglima at panghuling kapakinabangan, kay Kristo ay hindi na tayo sasailalim ng paghatol dahil kay Kristo. Ano po ang sabi sa aklat ng Romans chapter 8 verse 1 up to 4 na ganito po ang sinabi, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk no after the flesh, but after the Spirit. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free
from the law of sin and death, for what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sending his own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin condemned sin in the flesh, that the righteousness of the law might be fulfilled in us who walk not after the flesh, but after the Spirit. Ang sabi po, ang mga na kay Kristo ay wala na sa ilalim ng paghatol, no condemnation. Yung mga na kay Kristo na hindi na lumalakad sa laman, kundi namumuhay na sa banal na Espiritu. At pinalaya tayo mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan, na kung saan hindi nagawa ng pagsunod dahil sa kahinaan ng laman, kaya ipinadala ng Diyos ang kanyang anak na kagaya ng isang makasalanan o likeness of sinful, makasalanan sa laman, at para and for sin condemn, para hatulan ang kasalanan sa laman, na namumuhay, that the righteousness of the law might be fulfilled in us who walk after the flesh, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Na lumalakad daw po, hindi lumalakad sa laman, kundi lumalakad sa banal na Espiritu. Yan po yung 5 kapakinabangan na ang mga taong na kay Kristo ay hindi na po sasailalim sa paghatol. Kapatid, kaibigan, ang 5 nabanggit na pakinabang mula kay Kristo dahil sa tinapos na gawa niya sa krus ng Kalbaryo, gusto mo rin bang mapasayo ang mga kapakinabangang ng 5 nabanggit para pakinabangan mo ito, at ito ay sa mga para pakinabangan mo ang mga ito, at ito ay ang mga sumusunod: ang pagkakaroon ng kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo, mapagkalooban ka rin ng buhay na walang hanggan, ariin ka rin ganap sa harap ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, maging tagapagmana ka rin ng buhay na walang hanggan, na hindi na nasisira o nabubulok, yaong tinatawag na glorified body. Hindi ka nasasailalim ng paghatol dahil kay Kristo. Kapatid, kaibigan, iyang mga 5 na kapakinabangan, yang 5 kapakinabangan na pwedeng mapasayo kapag tinanggap mo si Kristo sa puso mo, sa buhay mo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, para pakinabangan mo rin ang 5 kapakinabangang nabanggit dahil sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, para sa lahat ng tao na sa Kanya'y tatanggap, sasampalataya sa Kanyang ginawa. At ito ay pwedeng mong gawin anumang oras mula ngayon sa pamamagitan ng isang sinsero panalangin ng pagtanggap kay Kristo bilang iyong personal na Panginoon at tagapagligtas, at pwede kitang i-guide sa panalangin ng pagtanggap, ikaw na nanunood sa bidyong ito. Kung gusto mo, sasamahan kita sa maikling panalangin ng pagtanggap, na kung sino man ikaw na nanonood ng bidyong ito
ay may nasa sa iyong puso na tumanggap sa Panginoon bilang tagapagligtas ng kanyang buhay, bilang tagapagligtas ng iyong buhay, sasamahan kita sa panalangin ng pagtanggap. Tayo ay manalangin. Ama, kung sino mang nanunood ng video ito sa mga oras na ito at gusto niya amang pakinabangan din ang limang kapakinabangang nabanggit sa tinlakay sa paksang ito, inilalapit ko, Ama, sa iyo ang taong ito, kung sino man siyang nanunood at nagnanasa sa kanyang puso na kilalanin ka at tanggapin kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Panginoon, dinadalangin ko siya sa iyo. Kung sino man siyang nanunood na gustong tumanggap sa iyo bilang Panginoon at tagapagligtas, tulungan mo, Ama, siyang itong magawa sa kanyang sarili sa pamamagitan ng pagbigkas ng kanyang bibig mula sa kanyang puso, ang taus-pusong pagkilala, pagtanggap niya sa iyo bilang Panginoon at tagapagligtas. Hinihingi namin ito, Ama, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, na aking Panginoon at tagapagligtas, na aming Panginoon at tagapagligtas, through the power of the Holy Spirit. Amen. Salamat kapatid sa maikling oras ng pagsama sa pagtalakay sa paksang ito na who Christ is, what do we gain from the work of Christ. Sana'y nakatulong sa iyo ang pangalawang bahagi ng pagtalakay sa paksang ito sa gabi ito, kung saan ang naunang bahagi ay tinalakay ko na nung nakaraang linggo. Pagpalain, ingatan, proteksyonan tayo ng Panginoon sa gabi ito sa ating pagtulog upang bigyang kapahinga ng pagod na katawan sa maghapon ng paggawa. Amen.